maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH. Alright, magandang araw po mga kababayan po natin, at ngayong araw pag-uusapan po natin sa video ito kung saan ay kitang-kita po na ayaw magpa-selfie itong congressman, itong si Congressman Garjola, na isa po sa tinuturing na pinakamayamang kontraktor at pinakamarami ring nakuhang kontrata sa gobyerno, at sinasabing kanang kamay din po ito ni Martin Romualdez maliban kay Saldico. Si Saldico ngayon talagang tumiwalag na po sa kanya dahil nauna nilang nilaglag itong si Saldico. At dahil maraming alam itong si Congressman Leviste sa congressman ito at binabanatan niya nga, tumakas nung siya po ay gustong magpa-picture o magpa-selfie, tumakas po itong congressman at tila ba pinakita niya kung gaano siya agalit kay Congressman Leviste. So makikita mo talaga, no, na guilty itong mga congressman na ito sa pagnanakaw na pinaggagawa po nila sa ating gobyerno. At syempre, hindi lang po yan ang ating pag-uusapan mga kabayan. Pag-uusapan din po natin itong naging sagot po ni Congressman Miao, Congressman Kiko Barsaga, dito sa pag-suspend sa kanya. So pagkatapos kasi siya isuspende, hindi po siya pinayagan na sumagot sa media o magpa-interview. Kaya ang ginawa niya ay nag-response doon siya sa imbita ng isang mainstream media, at dahil gusto niya po masagot ang ilan sa mga katanungan, ito po, panoorin natin at pakinggan bakit siya sinuspinde sa maikling video ito. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment? Well, the revelation of the drug cases and the involvements of flood control anomalies, and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. Yes. For example, betrayal of public trust and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies, in him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might find but for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. Yun, naku po mga kababayan po natin, no? May footprint in DPWH building fire. Ito po yung nasunog mga kababayan po natin diyan sa Quezon City, na sinasabing nandun ang ilang ebidensya na tumutukoy kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, kay Arjo Atayde, at may ilang pang nabanggit doon. So sinasabing kasama po sa mga rason sa impeachment na ipa-file nitong si Congressman Kiko Barsaga. So dahil hindi pa nila tinanggap ang una niyang i-file, so anytime sana pwedeng i-file ni Congressman Kiko Barsaga. Kumbaga, yung nauna po na draft niya ay dadagdagan niya po ito kasama po yung sinasabing pagiging adik o mano ni Bongbong Marcos ay isama ni Congressman Kiko Barsaga. And lalo na po itong mga kinanta ni Saldico. Marami kasing naidagdag, marami kasing na-discover mga kababayan natin. Kaya ganyan lang po sila katakot kay Congressman Kiko Barsaga. Takot na takot po sila na mabulgar, mabuking po ang kanilang ginagawa. At nakita nyo po mga kababayan po natin kung paano nila pinagkaisahan si Congressman Kiko Barsaga. At alam nyo ba, ayon po sa batang congressman din na nagboto ng no na si Congressman Leviste, sinasabi niya kahapon yung araw na pinakamaraming attendance ng mga congressman. Kukunti lang ang attendance, pero dahil ang requirement para masuspindi ang isang miyembro ay 2/3 of all members voting, dapat ina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro.
Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspendi si Congressman Barzaga, which shows, I think, misprioritization of the current Congress. Nakita nyo po mga kababayan po natin, no? Ang sinabi po ni Congressman Laviste, talagang sadyang pinapasok or sadyang pinareport para magkaroon po ng mataas na attendance para mapunuan yung talagang boto na kinakailangan para suspindihin itong si Congressman Kiko Barzaga. So sadyang napakawalang hiya po ang liderato ng House of Representatives na obvious naman na kahit itong si Bujidi po ang House Speaker, mukhang si Martin Romualdez pa rin ang nagkokontrol diyan sa loob. Siyempre, sa kumpas po ng Malacanang. Dahil alam naman po natin kung paano po binabanatan ni Congressman Kiko Barzaga itong si Bongbong Marcos at lalong-lalo na itong kanyang plano na mag-file ng impeachment. Siyempre, kinakabahan po sila dahil hindi nila alam kung kaya ba nilang kontrolin yung mga isip, yung mga utak ng nasa House of Representatives. Sa bagay, no? Alam naman natin, karamihan dyan sa House of Representatives, hindi naman po lahat, mukhang pera. Sa usapin nga ng impeachment ni Vice President Sara, pumirma sila kapalit ng 150 million. So ngayon kaya, mga kababayan po natin, magkano kaya ang kanilang natanggap para po sa pagsuspindi naman kay Congressman Kiko Barzaga. So, yan po yung hindi natin alam, mga kababayan po natin, kung magkano ang bigayan kapalit ng perma or boto para lang ipasuspindi ang batang congressman na matapang, ngunit hindi po natitinag at sinasabi niya hindi po siya titigil sa pakikipaglaban against corruption. Kumbaga, yung suspendi sa kanya, lalo pa po siyang manggigigil. At nakita naman natin kung paano lalong nagagalit ang taong bayan dahil sa kanilang pinagawa. And now, may bago na naman silang plano. Ano yon? Impeachment against kay Vice President Sara by next year. Kong, kasama po ba si Congressman Barzaga doon sa mga nakikita, naririnig po ninyo na posibleng ipatawag, paimbestigahan kaugnay po sa issue ng pagnanakaw ng pera ng bayan sa flood control projects? Apong aligasyon tungkol sa korupsyon dito. Kaya ang sinasabi ko kanina, dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon, pero mismo sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nag-aalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito. Dapat yung mga kasamahan natin na mga yon ang inuuna ng Ethics Committee. At hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi naman po tungkol sa korupsyon, kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang isa sa mga nabanggit ko kanina nga ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron nga tayong mga inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso. At andun siya kanina sa floor para bumoto para isuspendi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspendi si Congressman Barzaga. Opo. Kong, ano pong masasabi niyo doon sa ground? So, sadyang napakakapal ng pagmumukha, mga kabayan po natin. At yung mga involved sa corruption, yung sinasabing kakasuhan, inirekomenda ng ICI para kasuhan po, nandun pa. Kapal ng pagmumukha, bumuto ba sila para po ipasuspende itong si Congressman Kiko Barzaga? Kaya sa pulpo, sa naging speech nitong si Congressman Laviste. Announce ng Ethics Committee, quote-unquote, disorderly behavior daw ang pinapakita ni Congressman Barzaga. Sir. I think it's the first time that something like this was decided by the House. Medyo unprecedented din siya at baka magiging precedent din na pag meron sinasabi ang isang miyembro na hindi sang-ayon sa gusto ng mayorya, pwede na nilang gamitin yan bilang basehan na isuspinde sila. Opo, anong tingin nyo dito, Kong? Ito ba'y magbibigay ng chilling effect para po sa mga kongresista pa na nagbabalak na magpahayag ng kanila pong sariling saloobin kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? Baka yun po yung intensyon, pero hindi yan po yung mangyayari dahil nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa pagiging kongresista ni Congressman Barzaga ay
magiging on the record at medyo pag-uwi nila sa kanilang mga distrito siguro mahihirapan din silang ipaliwanag sa kanilang mga constituents bakit ito pa ang inuna ng Kongreso ngayong araw. At ang resulta po nito ay Grabe no. So, siyempre kasama niyan si Karen. Nandun si Karen, putang ina no. Hindi po sila nahiya sa kanilang pagmumukha, mga kababayan po natin. No? Masyado po silang obvious at tila ba inaamin po nila na talagang protektado nila ang adik at magnanakaw na mga nakaupo sa pwesto ngayon. So, talagang napakalaking sindikato. Kaya, alam nyo yung mga ganitong klaseng bagay. So, taong bayan na po yung magdidesisyon yan. So, ayan, nakilala nyo na po ha sa mga district congressman, sa mga party list na dati yung sinusuportahan, mga kababayan, kilala nyo na po sila kung ano po yung kanilang purpose, ano po yung kanilang gustong mangyari po sa ating bansa. So, hindi talaga sila para magserbisyo, kundi magpayaman at magpagamit sa mga leader po na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para busalan at patahimikin yung mga nagsasalita, mga kritiko. Alam mo, bago natin ipagpapatuloy itong usapin, mga kababayan po natin, gusto ko na ipakita sa inyo yung sinabi ni Ms. Sas Roganto Sasot. No? Kaugnay doon nung panahon ni President Duterte, mga kababayan po natin. Kasi nung panahon ni President Duterte, ito po, kay Ms. Sasot, no? Balikan natin ha. Ito sabi ni Ms. Sasot, mga kababayan po natin. Sabi niya nga, for your info, wala pong congressman ang nasuspend for saying veil things against Digong on social media during his administration. In totoo naman, mga kababayan po natin, grabe nga po yung mga pambabatikos, no? Talagang brutal nga yung kanilang ginagawang paninira kay President Duterte at hindi lang po sa social media, kundi pati na rin po sa mainstream media. Pero never po na ginawa ni President Duterte na gipitin ang isang kapwa politiko, di ba? Makikipagpakpakan siya, makikipagsagutan siya, lalo na po sa Makabayad Black. Pero never po siya na gumamit ng kanyang poder para gipitin or gamitin ang Kongreso or Senado para po sa kanyang kalaban sa politika. And alam mo, yan po yung sinasabi nila, no? Balikan natin doon sa interim release ni President Duterte, na sinasabi nila na kaya daw po hindi mabigyan ng interim release ng dating presidente dahil malakas pa rin daw ang kanyang kapangyarihan sa Pilipinas. Yung political influence niya, malakas pa rin. At ang sabi po ng mga nasa makakaliwang grupo, dapat daw mag-resign si VP Sara at mga kalyado kung gusto nila na mapagbigyan ng interim release ni President Duterte. Di ba napakabubo? Akala nila siguro yuyuko ang mga Duterte sa kanilang kagustuhan, pero hindi po yan mangyayari, mga kabayan. Okay, balikan po natin itong si Congressman Labiste sapagkat napakarami pa po siyang ipapaliwanag sa atin. Mauubusan na rin ng political capital ang Kongreso para makapagpasa ng iba pang mga mas importanteng bagay. Kaya dahil inuubos ng ating Kongreso ang ating kapital para sa mga hindi naman dapat i-prioritize na mga bagay, mas ma-weaken ang grip, I think, ng Kongreso sa mga miyembro. Kong, nandiyan po kayo ng panahon ni former Speaker Martin Romualdez, ngayon kay Speaker Bogie D. Kamusta ang atmosphere, sir? The same pa rin po ba when it comes to turingan po ng mga kongresista and the working atmosphere po sa buong HREP? Unang-una po, ang karaniwang araw, konti lang po ang mga nag-a-attend sa plenaryo. Pero ang isa din sa sinabi sa akin ng mga mas veteranong mga miyembro ay ngayon nga ang isa sa mga mas lalong mababang attendance at konti lang ang tinatalakay sa floor. Dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay wag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng Ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatakutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate. Pag kumanta ang 10%, baka 100%, no, ng mga miyembro ng 19th Congress ay sabit. Patay tayo dyan, mga kabayan natin. Kaya pala napapansin ko lang ha, base po nito sa sinasabi ni Congressman Laviste, mga kababayan po natin, yung mga young guns ay medyo tahimik ngayon. Yung mga miyembro ng kapartido ni Romualdez na maiingay noon, di ba, nung panahon ng impeachment ni VP Sara,
ng investigation sa Committee on Good Governance. Diba? Napakaingay. Yung mga nag-ipit ng kanyang budget ng Office of the Vice President noong 2024-2025 national budget of the Office of the Vice President, ngayon ay biglang tumahimik po sila. So yan pala yung malalim na dahilan. Baka nga naman kasi mapasama yung kanilang pangalan sa mga imbestigahan ng ICI. So lalo na po, sa totoo lang mga kabayan po natin, kailangan ni Bongbong Marcos na magsakripisyo ng kanyang mga kalyado. Ito mga malilit na isda. So congressman, para mapagtakpan ang kanyang involvement dito po sa matinding anomalya ng corruption. Alam mo yung ICI ngayon, napipressure po sila na kahit ayaw nila mag-livestream o napipilitan sila ngayon na gumawa ng livestream investigation dahil sa pressure ng taong bayan. So baka ganun yung mangyari kasi sa House of Representatives. Pero ako nakikita ko na mangyayari din yan. So hindi man siguro ngayon, baka sa mga susunod na taon, at isa-isa po na mapanagot itong mga involved sa corruption kahit sino man sila. Yan po yung nakikita ko mga kabayan natin. Sa mga flood control controversies. Kaya ang nakakalungkot dito, anuman ang inyong pananaw sa mga political issues, all of us can agree na hindi nakakatulong sa bansa na meron tayong Congress na hindi nakaka-function. Wala tayong mga major landmark bills siguro na maipapasa sa mga susunod na mga buwan o baka sa buong Kongreso dahil ang nasa isip ng maraming mga kongresista ay hindi ang paggagawa ng mga batas, kung hindi sana wag lang silang makasuhan. Nako, baka naman sa impeachment mabubuhay na naman ng HREP Kong. February po yung deadline. Yung opening na naman ng timeline para po sa impeachment laban kay VP Sara. Sa tingin ko po, hindi nila kaya yan dahil parang inuubusan nila ang kanilang pakiusap para sa mga hindi ma-understand na mga bagay tulad ng suspension ni Congressman Barzaga. I think that over time, talagang mawiweaken talaga ang grip ng House sa mga miyembro dahil it seems like they're not picking their battles. They're going after issues that are very unpopular with the public. Opo. So yan po mga kababayan po natin, sinasabi nga ni Congressman Laviste, mukhang mahihirapan po sila kung sakaling magre-refile po sila ng another impeachment complaint against kay Vice President Sara. Dahil kung napilitan ang iba na bumoto dahil kailangan na po nilang punto, ang tanong ngayon, saan na naman sila kukuha ng napakalaking pera para punduhan yung impeachment against kay Vice President Sara? So, yan ang tanong ngayon. Dahil galit na ang taong bayan. So, alangan naman i-impeach sila si VP Sara na walang perang involved. At kung magkaroon man, sigurado mag-alingaw na naman yan. So, bagong galit na naman yan. Which is yan ang iniiwasan ngayon ng gobyerno ni Marcos Jr. Dahil napapaso po sila dyan. At yung mga kumanta, pilit pinagtatakpan doon si Bongbong. Bago lang upuli si partner Admar, Kong, hindi naman po tayo nagkakalayo ng edad. Pero napansin ko kanina sa 5 bumoto ng no, halos kabataan po ng mga congressman. Ikaw, si Elisa Fernando, si Congressman Paulo Marcoleta, ang 5 po, isa kabilang sa 5 na bumoto against dito. At ang sangkot, ang nasasakdal, kapwa kabataang congressman din, Congressman Barzaga, sir. Tama po yun, pero marami din pong mga kabataan na bumoto para isuspende si Congressman Barzaga. So marami po yung mga batang buhaya, ibig sabihin dyan, Congressman Laviste. Dahil marami pong mga batang congressman yung bumoto rin para isuspend itong si Congressman Kiko Barzaga. Okay, so punta po tayo sa ating next topic mga kababayan po natin. Maraming salamat dito sa napakagandang interview kay Congressman Laviste nitong isiminay mga kababayan natin. At sa pagpapatuloy po mga kababayan natin ng ating diskusyon, puntahan lang po natin itong si Leila de Lima na isa po mga kababayan sa gigil na gigil sa confidential fund ni Vice President Sara at isa po sa gustong mag-resign itong si Vice President Sara at si Bongbong Marcos ay gusto pa nilang mag-step up ang kakapal ng pagmumukha. At nagbabala pa po siya sa publiko na posibleng makabalik daw po ang Duterte sa Malacanang ay hindi daw po ito katanggap-tanggap. Okay, so mga kababayan po natin, kung sila po ay gigil na ma-impeach si VP Sara, ngayon ay gusto naman nila mag-resign,
ito po, napakasinungaling ng mga to, no? Milyon daw po ang dumalo sa kanilang rally. Nasa 5 o 10,000 lang ata yung pumunta at karamihan doon ay bayad pa. At sigurado, itong sila ay bayad din po sila sa pera ng taong bayan para protektahan po itong si Bongbong Marcos. Tingnan nyo po sa usapin ng korupsyon. Sinuspindi po itong si Congressman Kiko Barsaga. At ako nakakasigurado kasama po itong Akbayan, itong mga Dilawan, itong mga makabayad na siguro bumoto para isuspindi itong si Congressman Kiko Barsaga sapagkat para sa kanila, yung mga lumalaban ng tama, hindi katanggap-tanggap. Kasi sila ay medyo lumalaban lang, mga kababayan natin. At dahil sa sinasabi po natin na medyo lumalaban ito, puntahan natin itong si Misyo, ang Catriona Gray, na talagang lumalaban daw po sa korupsyon. Pero alam nyo, no, sayang po yung ganda ni Madam at talino, mukhang siya po ay naiimpluwensyahan ng mga pink dilaw sa usapin po ng korupsyon at hindi kayang pangalanan kung sino ang mastermind at hindi kayang banggitin yung mga taong involved sa korupsyon ngayon. So hanggang kulong lang po sila. Ang tanong, sino makukulong at sino magpapakulong kung sila po ang mastermind at involved sa korupsyon ito. Pakinggan natin ang ilan sa kanyang mga linyada. Billions of pesos disappear without accountability, without justice, without answers. But what scares me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while our nation grows exhausted, our leaders remain silent. Sobrang tahimik. Nakakabingi. Sobrang tahimik daw po, nakakabingi. Pero ano po yung ipinaglalaban nila na dapat managot ang lahat? Nagdidemand po sila sa action against corruption. Kung yung mastermind nga po, siya yung nagpapaimbestiga. So, wala rin pong mangyayari. Pinsan niya yung gusto niyang ipapakulong. Palagay nyo, kaya nila ipapakulong. Yang tagal na po Ilang buwan na po yung nakalipas. At ngayon, ang Independent Commission na binuo ni Bongbong Marcos ay nagsasabi na wala daw pong direct na ebidensya na nagtutukoy kay Martin Romualdez. Samantala, sinabi na po ng kanyang kasabwat na si Martin Romualdez ang patungkol po sa mga issue ng insertion, sa issue po ng pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Pero para sa kanila, hindi po daw yun ebidensya. Hindi tinatanggap ng ICI, hindi tinatanggap ng ombudsman dahil kailangan daw po umuwi muna sa Pilipinas itong si Saldico. Alam naman natin pag umuwi si Saldico, matik, yung Ninoy Aquino International Airport ay magiging Saldico International Airport. So, sayang po yung ganda at talino po ni Miss Catriona kung sana ginagamit niya lang po sa tama yung pagdidemand ng aksyon versus corruption na nangyari po sa ating bansa. Nakukulangan po tayo dito dahil hindi po nila pinupunto kung sino po ang dapat managot. At alam naman po natin na gusto nila yung shortcut. Ang gusto nila mag-resign si VP Sara, hindi si Bongbong Marcos. Pagkatapos mag-resign ni VP Sara, tsaka nila atakin si Bongbong. Kasi gusto nila sila yung maupo sa pwesto. So bakit si VP Sara ang gusto nila pa-resignin? Wala namang involvement sa corruption sa flood control si Vice President Sara. At kung sa confidential fund na paulit-ulit nila na binabanggit na wala namang katotohanan at nalinis na po, obviously na talagang iba po ang kanilang gustong mangyari. So, ayan, at sa ating pagtatapos, ang sabi ni Bongbong Marcos, siya daw po, basahin ko na lang ang kanyang sinabi. Ang pangarap ko na pagkatapos na kung magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Problema po, ang mga Pilipino na sinasabi mong hindi magugutom bago magtapos ang iyong termino, mukhang baka hindi naaabot sa iyong termino at mamatay na lang sa gutom dahil po sa pagnanakaw na nangyayari po sa ating bansa. Ultimo, yung zero billing sa sinasabi niya, hindi totoo.
napakahirap pa rin magpagamot sa mga public hospital. At kung sa pribado naman, wala ka na mga asahan na tulong pinansyal galing sa gobyerno. At yung nilalapitan na Office of the Vice President for Medical Assistant ay tinanggal po ng mga alipores ni Bongbong Marcos. At umaasa na lang si Vice President Sara sa mga donation ng iba't ibang grupo at organisasyon para po makabigay ng medical or burial assistant sa ating mga kababayan. So, kawawa po yung mga mahihirap sa gobyerno ni Marcos Jr. Nasalanta ka, binagyo ka, bigyan ka lang ng 5,000, tapos bibintahan ka pa ng 20 pesos na bigas. Eh talagang, walang mahihirap bago matapos itong termino ni Bongbong Marcos dahil ubos na silang mamatay sa gutom. So yan lang po yung ating update mga kabayan po natin at maraming salamat po sa inyo. Sana nagustuhan nyo ang video ito at huwag kalimutan i-like mga kabayan natin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas.